Magandang araw sa'yo. So para sa pag-uusap natin ngayon, may binigay kang set ng mga theological notes, no? Oo, at medyo seryoso to. At napaka-focus sa isang ideya, yung pagkumpleto ng paglikha. At hindi siya basta-bastang paliwanag eh. Ang dating sa akin parang isang legal na argumento. Yun yung tamang term. Kasi bawat talata mula sa Biblia, ginagamit nilang ebidensya. Tama. Para buin ang isang napaka-spesifikong kaso. So ang misyon natin, kumbaga, ay himayin at intindihin yung logic na yan. Oo, yung logic kung paano ayon sa kanila winawakasan yung konsepto ng kasalanan at kamatayan para maabot ang isang perpektong estado. Okay, let's unpack this. Sige, at para masundan mo, yung buong argumento umiikot lang sa tatlong malalaking poste. Sige, ano-ano yon? Una, yung pagka-Diyos at yung absolutely central na papel ni Jesus na tinatawag nilang ang anak. Okay. Pangalawa, yung problema mismo. At dito, tinitingnan nila ang kasalanan at kamatayan bilang iisang package, hindi dalawa. Magkaugnay. At pangatlo, syempre yung endgame. Ano yung itsura ng final state ng creation kapag naayos na lahat? Parang nag-a-assemble tayo ng puzzle. Eksakto. Bawat verse kailangang eksakto sa lugar para umandar yung buong paliwanag. Sige, umpisa natin sa pundasyon. Sa sinabi mong unang poste, ang pagkatao ni Jesus. Okay. Ayon sa sources mo, si Jesus na ang salita o ang anak ay hindi lang sugo ng Diyos. Sinasabi na siya ay Diyos mismo. Malinaw yan sa Juan, di ba? Nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay Diyos. Oo, pero ang mas interesting para sa akin ay yung sinabi sa Kolosas, na lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yung para sa kanya part. Yun. Hindi lang siya yung gumawa, siya rin daw ang dahilan at yung end goal ng lahat. At yung implication niyan based sa source ay game-changing. Kasi kung siya ang layunin, ibig sabihin, siya yung standard. Siya yung definition ng tama. Tama. Kaya nung sinabi sa Kolosas na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, itinatatag na nun yung ultimate authority niya. Gets. Tapos dinagdagan pa ng Juan 3:35 na ipinagkaloob ng Ama ang lahat ng bagay sa kamay ng anak. So from the very beginning, inilalatag na siya ang may hawak ng lahat. At siya rin daw yung parang cosmic glue, di ba? Yung nagpapanatili sa lahat ng bagay. Yun. Kung wala siya, ayon sa kanila, magkakawatak-watak ang lahat. Okay, so the source establishes a perfect creator, a perfect system held together by this perfect being. Which then begs the obvious question na siguradong iniisip mo na rin. Kung perfecto ang lahat sa simula, anong nangyari? Saan nanggaling ang gulo? Oo, saan? Diyan na pumapasok ang ikalawang poste ng argumento, ang problema. At napaka-focus ng source dito. Anong ibig mong sabihin? Ang pinakaugat ayon sa kanila ay isa lang, kasalanan. At hindi lang kasalanan in a general sense, may technical definition sila. Okay. Ano yun? Hango sa 1 Juan 3.4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa English, lawlessness. So, merong isang perfectong disenyo, isang batas, at ang kasalanan ay yung paglihis doon. Eksakto. Yun lang yun. At yung paglihis na yan ay may direktang resulta, kamatayan. Diretsahan, Roma 6:23, ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. At hindi siya parusa na random lang, no. Ang dating sa akin, sa source, para siyang natural consequence. Oo, parang gravity lang. Kung tatalon ka sa building, babagsak ka. Kung lalabag ka sa batas ng paglikha, ang resulta ay kamatayan. Gets? At para lalong idiin yung koneksyon, itinuro ng source yung 1 Corinto 15:56. Okay, anong sabi doon? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Okay, teka, i-breakdown natin yan. That sounds like a paradox. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Di ba? Paanong yung batas na nagsasabi ng tama ang siya pang nagbibigay kapangyarihan sa mali? Ganito yung logic ng source.
Kung walang batas na nagsasabing bawal tumawid dito, technically, wala paglabag kapag tumawid ka. Okay. So yung batas ang lumilikha ng konsepto ng paglabag. Yun na yun. Ang kautusan habang dinidefine niya kung ano ang tama, siya rin yung nagbibigay sa kasalanan ng legal power nito para kumundana. Wow! So yung chain of command ng destruction ay... Ang kusan na nagbibigay daan sa kasalanan, na nagre-resulta sa kamatayan. tama. Kaya para talunin ang kamatayan, kailangan mong in-neutralize ang kasalanan. At para ma-neutralize yon, kailangan mong tugunan ng perpekto ang hinihingi ng kautusan. Which is imposible para sa isang nilikha. Yan mo makikita yung bigat ng problema. Okay, so may problema tayo, yung package deal ng kasalanan at kamatayan. At meron tayong perfect being, ang anak. Ang tanong ko, paano nagiging solusyon yung isa sa isa? Bakit kailangan niyang pumasok sa sistema? Napakagandang tanong. At dyan mismo yung pinakapuso ng argumento ng source. Sige. Ang sagot nila, para ayusin ang isang sirang sistema, kailangan mong ayusin ito from the inside. Hindi pwedeng utos lang mula sa labas. Hindi pwede. Kaya, ang anak ng Diyos at walang hanggan ay pumasok sa creation, naging isang nilikha, Bakit? Anong purpose? para maging hari sa loob mismo ng creation. Yun yung role niya. Ayon sa Juan 17.2, binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat para magbigay ng buhay na walang hanggan. So yung paghahari niya ay isang rescue mission. Oo, at itong paghahari na to, may very specific na objective. Hindi lang para mamuno, may listahan siya ng mga kaaway na kailangang talunin. Tama. Yung sa 1 Corinthos 15, kailangang maghari siya hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Yon. At sino ang grand final boss sa listahan? Kamatayan. Kamatayan. Ang huling kaaway na wawasakin ay ang kamatayan. So yung buong paghahari niya ay isang strategic na kampanya para i-dismantle yung package deal na pinag-usapan natin. Pero, and ito yung medyo mabigat mabahagi, nililinaw ng source mo na itong solusyon na to may condition. Oo, Hindi siya automatic para sa lahat. at napaka-blunt ng mga source mo tungkol dyan. Walang gray area. Binanggit yung Juan 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Tapos sa 1 Juan 5:12, inulit pa. Ang sinumang may anak ay may buhay, ang sinumang walang anak ng Diyos ay walang buhay. Grabe. Tapos may ginamit pa silang salita para i-describe yung mga hindi sumangusunod. Oo, at napakatapang na salita, basura. Ang bigat ng konsepto na yan, na ituturing na basura ang mga hindi sumusunod, napaka-absolute ng linya. It is. Walang middle ground sa argumentong ito. Either you are part of the solution under the king, or you are part of the problem that needs to be disposed of. At yung dagat-dagat ang apoy, ano yun para sa kanila? Hindi lang siya lugar ng parusa, ang paliwanag nila, para siyang final recycle bin ng universo. Dito itatapon yung mga konsepto na hindi na kailangan. Tulad ng... Yung mismong konsepto ng kamatayan, ng parusa, ng Hades. Para kang nag-delete ng corrupted file at vinovacate mo na rin yung trash bin para sigurado na wala ng bakas. Okay, malinaw. Ngayon, para sa mga nasa panig ng hari, may isang konsepto na binanggit ang source mo na talagang nakakaintriga, ang free will. Ito. Sinasabi na ang free will nila ay hindi lang ginagalang, nagiging kompleto o perfecto daw. Teka, pag nilayan natin yan sandali, Sige. kasi para sa atin, yung free will ay yung kalayaang pumili ng tama o mali. Pero, ang sabi ng source mo, ang tunay na perpektong kalayaan ay yung estado na hindi mo na gusto o kayang piliin ang mali. Baliktad sa iniisip natin, di ba? Oo. At yan ang isa sa mga pinaka-mind-bending na parte ng argumento. Ang logic ng source, ganito. Yung kakayahang magkasala, hindi yan feature ng free will. Isa yang bug, depekto. Okay. Ang perfectong free will, ayon sa kanila, ay yung kalooban na perfectong naka-align sa kalooban ng lumikha. Kapag naabot mo na yon, ang pagpili sa tama ay kasing natural na ng paghinga. At kung hindi ka na magkakasala, Hindi ka namamatay.
dahil ang kamatayan ay bunga lang ng kasalanan. So doon pala nag-uugnay ang lahat. Precisely. Akala ko dati dalawang magkaibang problema yan. Pero ayon sa source, iisa lang sila. Cause and effect lang. Yun na yun. At kapag ang lahat ng matuwid na nilikha, tao, anghel, lahat, ay umabot na sa estadong yun, yung imposible ng magkasala, iyon na ang tinatawag ng source na pagkumpleto ng paglikha. Tapos na ang misyon. Tapos na. At sa puntong yun, yung mga bagay tulad ng kamatayan at Hades na may kinalaman lang sa kasalanan, wala nang silbi. Kaya itatapon na sa dagat-dagat ang apoy, yung final cleanup. Ang ikalawang kamatayan, sabi sa pahayag. So we've reached the end game. Nasupil na ang kamatayan, na perfect na ang free will, parang tapos na ang kwento. Pero may isa pang huling nakakagulat na step. Yung sa 1 Corinto 15 verse 28. Oo, sinasabi doon na kapag napasuko na ang lahat sa anak, ang anak naman mismo ang magpapasakop sa ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito medyo confusing to. Baka isipin ng iba he's less than the father. Magandang punto. Yan yung prone sa misinterpretation. Inihalin tulad to ng source sa isang general. Okay, paano yon? Habang nasa gera, siya ang commander-in-chief. Siya ang hari. Pero kapag nanalo na at tapos na ang misyon, babalik siya sa head of state, isasaludo at isusuko ang kanyang wartime authority. Hindi ibig sabihin na mas mababa na siya. Hindi. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang specific role. So it's a change of role, not a change of nature. Exactly. Binibigyang diin ang source na ang pagpapasakop na ito ay dapat unawain lamang sa konteksto ng kanyang role bilang hari na pumasok sa panahon at espasyo. Hindi nito binabago ang kanyang likas na pagkadyos. Ito yung formal na deklarasyon na mission accomplished. Yon, tapos na ang gera. At dahil dyan, ang buong creation na ibalik na sa perpektong kaayusan, direkta sa ilalim ng Ama. At dito, nagiging humble din yung source. Paanong humble? Inaamin nila na ang buong konseptong ito, isang walang hanggang Diyos na nagiging may hangganan, ay isang misteryo. Binanggit pa nga yung Isaías, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. May hangganan talaga ang kaya nating unawain. Oo. So, what does this all mean for you? Ang tinalakay natin ay hindi lang isang kwento. It's a comprehensive theological system. Mula sa pag-establish ng pagka-Diyos ni Jesus, sa pagdiagnose sa kasalanan bilang ugat ng kamatayan, hanggang sa solusyon na nagtatapos sa isang perfectong final state. Kompletong lohika. At kung may isang malaking ideya na dapat mong makuha mula rito, ito ay yung konsepto ng pagkumpleto. Ang paglikha, ayon sa pananaw na to, hindi isang one-time event. Isa siyang proseso. Hain ng mga source na yan na ang prosesong ito ay nagpe-perfect sa free will para hindi na magkasala muli. At dito kita iiwanan ng isang tanong para pagnilayan mo. Kung ang isang pagpili, ang pagpili na permanenteng kumapit sa tama, ay nagreresulta sa pagkawala ng kakayahang piliin ng mali sa hinaharap, ito ba ang sukdulang pagpapahayag ng malayang kalooban o ito na ang katapusan nito?